Taong 2020 pa lang, pay up and pack up na ang paulit-ulit nating panawagan tungkol sa mga pogo sa Pilipinas. Sa katunayan, dapat matagal na silang inaalis sa bansa. In 2020, I filed BSR 368 expressing the sense of the Senate to disallow the resumption of pogo operations due to the financial, social, and human costs. As chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I led the hearings on the link between the rise of the pogo industry and the increase in the cases of prostitution and human trafficking. These investigations all led us to the same conclusion. The social cost of pogos outweigh the perceived benefits. Naging klaro sa mga dati ng pagdinig na maging menor de edad ay nagiging biktima ng pang-aabuso at karahasan ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa mga pogo. Dahil rin sa pogo, nagkaroon ng mas malalim at malawak na korupsyon sa Bureau of Immigration kung saan naibunyag ng komitiko ang Pastilla Scam at naging vulnerable ang ating mga borders. Bukod pa dito, bilyon-bilyon na nga ang utang nilang buwis, sabit pa sila sa napakaraming krimen. Napakaraming reports na rin ng hulidang o arrest and extortion activities ang dala ng pogo sa bansa. Ang mga kasapi ng industriyang ito nagkikidnapan, nagkakasuhan, tapos nag-aaregluhan pa, di umano kasama ang mga law enforcement authorities. Kung hindi mapahinto ang pogo ngayon, uulit at uulit lang ang mga krimen na lumalaganap sa ating lipunan. Pagkatapos ng investigasyon at pagdinig tungkol sa mga krimeng dala ng pogo, I stated in our committee report that pogo as a national policy should be revisited. I'm glad that there are renewed calls for the complete banning of pogos. Pogos have not brought anything good to our country. Palayasin na dapat sila sa lalong madaling panahon.